Ako si Prinsesa Elara ng Kaharian ng Aravel. Ang aming kaharian ay kilala sa mga magagarang palasyo at maringal na kasiyahan. Ngunit sa kabila ng karangyaan nito, palaging may kislap ng misteryo sa paligid. Isa sa mga pinakatanyag na alamat ay tungkol sa isang mahiwagang kagubatan na matatagpuan sa hangganan ng aming lupain, ang kagubatan ng Ilaria. Sinasabing ito ay puno ng mga engkanto at nilalang na may kakaibang kapangyarihan. Isang araw, sa gitna ng isang kasiyahan sa palasyo, naisipan kong maglakad-lakad sa labas upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang gabi ay tahimik at ang ilaw ng buwan ay nagbigay ng hindi pangkaraniwang liwanag sa paligid. Sa aking paglalakad, nadala ako ng aking mga paa sa hangganan ng kagubatan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humihila sa akin papasok. Habang lumalalim ako sa kagubatan, ang mga puno ay tila lumalaki. Ang kanilang mga sanga ay bumubuo ng mga anino na parang mga kamay na nag-aanyaya. Ang hangin ay puno ng bulong. Ang mga bulong na tila nagkukwento ng mga sinaunang lihim. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang kakaibang presensya, isang bagay na hindi ko pa nararanasan noon. Ang aking puso ay bumilis, ngunit hindi ko mapigilang magpatuloy. Bigla, narinig ko ang isang tunog, isang marahang pagtawa, tila mula sa isang nilalang na hindi nakikita. Agad akong naghanap ng pinagmumulan nito. Sa likod ng isang malaking puno, isang hugis ang unti-unting lumitaw. Isang engkanto, may maputing balat at kumikinang na mga mata. Siya ay may mahaba at kulot na buhok na tila ginagaya ang mga sanga ng puno. Ang kanyang kasuotan ay yari sa mga dahon at bulaklak, isang kalikasan na nagkaroon ng buhay. Prinsesa Elara, sabi niya sa isang tinig na tila musika, maligayang pagdating sa aking kaharian. Ako'y natigilan. Paano niya nalaman ang aking pangalan? Ang aking takot ay napalitan ng pag-usisa. Sino ka? Tanong ko, nag-aalinlangan, ngunit puno ng interes. Ako si Elian, tagapangalaga ng kagubatan. Sagot ng engkanto. Matagal na kitang hinihintay. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Ako ba ay nasa isang panaginip? O ito ba ay realidad na hindi ko pa alam? Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, puno ng lihim at kislap ng mahika. Ngayong narito ka na, isang bagong yugto ang magsisimula. Dagdag ni Elian, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Ngunit kailangan mong malaman, prinsesa, ang kagubatan ay may mga patakaran na hindi mo pa alam. Ang aking puso ay muling bumilis. Ano ang mga patakarang iyon? Ano ang hinahanap ko sa kagubatan na ito? Sa kabila ng aking mga tanong, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa engkanto. Para bang kami ay matagal nang magkakilala, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng pagkalito, isang bahagi ng aking sarili ang gustong manatili. Ngunit, bago pa man ako makapagsalita, isang malakas na hangin ang biglang umihip. Nagdala ng mga dahon at bulaklak sa hangin. Ang aking paligid ay nagbago at ang kagubatan ay tila naging mas buhay, mas misteryoso. At doon, sa gitna ng kagubatan, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pintuan na yari sa kahoy, na tila bumubukas sa isang ibang mundo. Napatingin ako kay Elian, ang kanyang mga mata ay nagsasabing may lihim na nakatago sa likod ng pintuan. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at isang liwanag ang lumabas mula rito. Sa sandaling iyon, alam kong wala ng atrasan. Ako ay nasa simula ng isang paglalakbay na magbabago sa aking kapalaran. Pagkatapos ng masalimuot na paglalakbay sa kagubatan, natagpuan ko ang aking sarili sa gitna ng isang mahiwagang clearing. Ang liwanag ng buwan ay bumabagsak sa napakagandang tanawin na tila isang lumang alamat
na isinasalaysay sa aking harapan. Ang paligid ay puno ng mga malalaking puno na naglalakihan at ang mga dahon nito'y kumikinang na tila mga bituin sa kalangitan. Ang simoy ng hangin ay puno ng mga bulong at mga halakhak na tila ako'y inaanyayahan sa isang pagdiriwang. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot, ngunit pinipilit kong maging matatag. Sa kabila ng aking pangamba, may kung anong hatak sa akin upang magpatuloy. Tila may kapangyarihang hindi ko maipaliwanag na umaakay sa akin. Natuklasin pa ang kagubatan. Sa bawat hakbang ko'y tila may mga matang nagmamasid sa akin, ngunit hindi ko sila nakikita. Sa kabila ng misteryo ng lugar na ito, nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. At doon ko siya nakita, ang engkanto ng kagubatan. Siya'y nakatayo sa gitna ng clearing. Ang kanyang anyo ay parang usok na nag-aanyong tao. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila mga hiyas. At ang kanyang tinig ay tila musika sa aking pandinig. Prinsesa, wika niya. At sa isang iglap, nadama kong alam niyang lahat ang tungkol sa akin. Kung sino ako at bakit ako narito. Ikaw ay naligaw sa aking kaharian, ngunit hindi ka dapat mangamba. Nakita ko ang kabutihan sa kanyang mga mata, at kahit papaano, ang takot ko ay napalitan ng pagkagiliw. Paano mo nalaman kung sino ako? Tanong ko, puno ng pagtataka. Ang kagubatan ay may sariling salaysay, sagot niya. Ang bawat puno, bawat bulaklak, ay may kwentong nais iparating, at ako ang tagapagsalaysay nito. Kaya't alam ko ang iyong pagdating, prinsesa. Niyaya niya akong maupo sa tabi niya, at habang kami nag-uusap, unti-unti kong nakilala ang kanyang mundo. Inilarawan niya ang kagubatan bilang isang buhay na nilalang na may sariling damdamin at alaala. Bawat bahagi nito ay may kahulugan at binabantayan niya ito ng buong pagmamalaki at pag-ibig. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang engkanto, may napansin akong kakaiba. Sa likod ng kanyang mga ngiti at magiliw na pananalita, tila may lungkot na bumabalot sa kanya. Isang lihim na itinatago sa kabila ng kanyang mga kwento. Hindi ko maiwasang itanong ito. Bakit ka malungkot? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Nagbuntong hininga siya at saglit na tumahimik. May sumpa sa kagubatang ito, aniya. Isang sumpa na nakaangkla sa akin at sa mga nilalang dito hanggat hindi ito nababasag. Ang kagubatan at ako ay mananatiling bihag ng lihim na ito. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinabi. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Ngunit alam kong nais kong subukang alisin ang kanyang pasanin. Paano natin mabababali ang sumpa? Ngumiti siya, ngunit ang ngiti niya'y puno ng pighati. Ang sagot ay nasa iyong puso, prinsesa. Ikaw ang susi sa kalayaan na kahapri ng kagubatan. Bago ko pa man maintindihan ang kanyang ibig sabihin, narinig ko ang mga yabag ng mga mandirigma mula sa aking kaharian. Sila'y naglalakad palapit sa clearing, dala ang kanilang mga espada at sibat. Hinahanap nila ako. At sa kanilang pagdating, naramdaman ko ang panganib na dala ng kanilang presensya. Agad akong bumaling sa engkanto. Kailangan mong umalis, pakiusap ko. Hindi ko sila makokontrol. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti siya sa akin ng may tiwala. Huwag kang mag-alala, prinsesa. Ang kagubatan ay nasa sayo na. Sa isang iglap, ang engkanto ay naglaho at naiwan akong nag-iisa sa clearing. Nang dumating ang mga mandirigma, ako'y kanilang niyakap ng may ligaya at ginhawa. Ngunit sa aking puso ay may lihim na bumabalot. Ang kagubatan ay naging bahagi ko at alam kong sa likod ng aking pagbabalik sa kaharian, may misyon akong dapat tuparin. Ngunit ang tanong ay paano? Paano ko mapapawi ang sumpa ng kagubatan at mailigtas ang engkanto? Sa puso ko'y may kasagutan, ngunit ito'y nakatago sa mga misteryo ng aking pagkatao. Habang bumabalik kami sa kaharian,
Alam kong ito'y simula lamang ng mas marubdob na pakikipagsapalaran. Sa pagtingin ko sa kalangitan, ang mga bituin ay tila bumubuo ng isang lihim na mensahe, isang pahiwatig na ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. Pagkaraan ng aking paglalakbay sa gubat, kung saan natutunan kong kilalanin ang mga lihim na landas at marinig ang awit ng mga ibon, dumarating ako sa isang bahagi ng kagubatan na tila hindi ko pa nakita. Ang mga puno rito ay mas matataas. Ang kanilang mga dahon ay kumikinang sa sikat ng araw na tila mga hiyas. Ang hangin ay may kakaibang bango na parang pinaghalong bulaklak at hamog. Alam kong hindi ako nag-iisa. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang mahihinang pag-ugong ng lupa. Tila may kakaibang enerhiyang umaaligid sa akin at ang pakiramdam na iyon ay nagbibigay ng parehong takot at pag-asa. Sa kabila ng aking kaba, nagpasya akong ipagpatuloy ang paglalakbay. Isang desisyon na hindi ko pa rin nauunawaan kung bakit ko ginawa. Siguro, isang bahagi ng aking puso ang nagtulak sa akin na tuklasin ang hindi kilalang bahagi ng kagubatan. Biglang lumitaw sa harapan ko ang engkanto, si Elian, ang tagapangalaga ng kagubatan. Ang kanyang anyo ay tila bahagi ng mga puno. Ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng pinakamadilim na gabi. May mga bituin na kumikinang sa loob. Sa kabila ng kanyang kakaibang anyo, may bagay sa kanya na nagbigay sa akin ng kapanatagan. "Prinsesa," bati niya sa akin. Ang kanyang tinig ay malambing at puno ng misteryo. "Ano ang iyong hinahanap sa kagubatang ito?" Hindi ako agad nakapagsalita. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng tanong na bumabagabag sa akin ay tila nawala, at sa halip ay nagkaroon ako ng panibagong pag-unawa sa paligid at sa sarili ko. "Elian, gusto kong malaman ang iyong mundo." Sagot ko sa wakas. Gusto kong maintindihan ang kagubatan at ang iyong tungkulin bilang tagapangalaga. Ngumiti siya, isang ngiti na tila puno ng mga lihim na hindi ko pa kayang unawain. "Bawat bahagi ng kagubatan ay may kanya-kanyang kwento, prinsesa," sabi niya habang lumalapit sa akin. "At bawat engkanto ay may tungkulin na protektahan ang mga kwentong iyon." Habang siya'y nagsasalita, unti-unting lumitaw ang iba pang mga engkanto sa paligid namin. Sila'y lumitaw mula sa likod ng mga puno, mula sa ilalim ng lupa, at mula sa hangin mismo. Ang kanilang presensya ay parang isang sinfonya, isang awit na hindi ko pa naririnig ngunit na unawaan ng puso. "Bakit ninyo ako dinadala rito?" tanong ko, puno ng pagkasabik at takot. "May dahilan kung bakit narito ka, prinsesa," sagot ni Elian. Ang kanyang tinig ay lumalalim. "May lihim na nagkukubli sa kagubatang ito. At sa iyo." Nagulat ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Ngunit bago ko pa man siya matanong, isang malakas na hangin ang dumaan. Nilipad ang mga dahon at nagbigay ng kakaibang lamig sa aking balat. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang mga puno ay tila lumangit-ngit at ang mga engkanto ay naglaho. Sa harapan ko, isang lumang puno ang nagpakita. Ang kanyang mga ugat ay tila mga kamay na umaabot sa akin. Sa kanyang gitna, isang maliit na pintuan ang lumitaw, yari sa kahoy na marupok ngunit may kakaibang liwanag. Sa likod ng pintuan, nararamdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya, isang enerhiyang pamilyar ngunit hindi ko maipaliwanag. "Prinsesa," muling nagsalita si Ilian, na ngayon ay nasa tabi ko na. "Ang pintuang ito ay may dalang lihim na matagal nang nakakubli sa kagubatan. Ito ay isang bahagi ng iyong kwento, isang bahagi na hindi mo pa natutuklasan." Habang pinagmamasdan ko ang pintuan, ang aking puso ay naguguluhan. Ano ang lihim na ito? At bakit tila may koneksyon ito sa akin? Ang mga tanong na ito ay nananatiling walang sagot. Ngunit sa kabila ng aking pag-alinlangan, nararamdaman ko ang pangangailangang buksan ito.
Nang ilapit ko ang aking kamay sa pintuan, naramdaman ko ang kakaibang init na nagmumula sa kahoy. Ang init na iyon ay tila isang paanyaya, isang pangako ng mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, narinig ko ang mahihinang tinig ng mga engkanto sa aking likuran, mga bulong na puno ng babala at paalala. Piliin mo ang iyong landas ng maingat, prinsesa, sabi ni Elian, na ngayon ay tila mas nag-aalala. Ang lihim na ito ay may kapangyarihang baguhin, hindi lamang ang iyong kwento, kundi ang buong kagubatan. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon sa aking balikat. Kung aking bubuksan ang pintuan, ano ang magiging kapalit? Ngunit kung iiwan ko ito, paano ko matatanggap na hindi ko natuklasan ang sarili kong kwento? Habang nakatayo ako sa harap ng pintuan, isang bahagi ng aking puso ang nagsusumamo na buksan ito, habang ang isa ay nag-aalinlangan. Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong magpasya, isang desisyong magbabago sa akin magpakailanman. At sa sandaling iyon, sa isang iglap ng tapang at pag-aalinlangan, dahan-dahan kong inabot ang pintuan. Alam kong ang aking desisyon ay maaaring magdala ng mga hindi inaasahang pagbabago. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi ko maitatangging nararamdaman ko ang init ng presensya ni Silan, ang engkantong tagapangalaga ng kagubatan. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na nagliliwanag sa dilim, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may kung anong misteryo. Sa bawat hakbang namin sa makapal na gubat, nararamdaman kong palapit ng palapit ako sa isang bagay na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Saan mo ako dadalhin? Tanong ko. Pilit na inaabot ang kanyang tingin. Ngunit gaya ng dati, ngumiti lamang siya. Ang angkiting iyon, may bahid ng kalungkutan, ngunit may kakaibang katiyakan, ay tila sagot na rin sa lahat ng tanong ko. Huwag kang mag-alala, prinsesa. Hindi kita pababayaan, sagot niya. Ngunit sa likod ng kanyang tinig ay may naririnig akong hinala. Hindi ko mawari kung hinala laban sa kanya o hinala laban sa sarili kong nararamdaman. Sa bawat paglakad namin, nagbabago ang paligid. Ang dilim ng kagubatan ay unti-unting napalitan ng liwanag. Ang mga puno ay tila gumaganda sa bawat hakbang. Ang mga dahon ay nagliliwanag na parang mga kristal, at ang hangin ay napuno ng musika. Magaan, mistikal, at hindi ko maipaliwanag kung saan nagmumula. Para bang nasa ibang mundo kami, isang mundong hiwalay sa lahat ng kilala ko. Anong lugar ito? Tanong ko, hindi napigilang magtaka. Ang puso ng kagubatan, sagot ni Silan. Dito naninirahan ang lahat ng lihim. Dito rin nakatago ang sagot sa iyong tanong. Biglang bumigat ang aking dibdib, sagot sa aking tanong. Ngunit hindi ako nagtanong. Hindi ko sinabi kay Silan ang dahilan ng paglalakbay ko. Hindi ko binanggit ang takot na bumabalot sa akin dahil sa kaguluhan sa aming kaharian. Paano niya nalalaman? Pilit kong kinakalma ang aking sarili, ngunit hindi maitatangging may kung anong bumabagabag sa akin. Ang gubat ay tila may sariling buhay, at bawat hakbang ay parang hinuhubaran ako ng mga lihim na hindi ko pa nais ibahagi. Prinsesa, bulong ni Silan, huminto siya sa paglalakad at hinarap ako. Ang kanyang tinig ay seryoso, parang may nais siyang ipahiwatig, ngunit hindi mabigkas. Narito na tayo. Sa harap ko ay isang napakalaking puno, mas malaki kaysa sa lahat ng punong nakita ko sa buong buhay ko. Ang mga ugat nito ay parang mga braso ng higante na nakayakap sa lupa, at ang katawan nito ay punong-puno ng mga ukit na hugis mga mata. Ang mga mata ay tila nakatingin sa akin, sinusuri ang aking kaluluwa. Anong lugar ito ba talaga? Tanong ko ulit, ngunit mas mahina ang boses ko ngayon. Para bang natatakot akong malaman ang sagot?
Ang puno ng katotohanan, sagot ni Silan. Narito ang sagot sa lahat ng tanong, ngunit may kapalit ang bawat sagot. Napaatras ako. Kapalit? Hindi ko alam kung handa ako sa kung anuman ang hinihingi ng puno. Ngunit bago ko pa mailabas ang takot, hinawakan ni Silan ang aking kamay. Mainit ang kanyang palad at sa kabila ng lahat ng hinala ko, nararamdaman ko ang seguridad sa kanyang presensya. Prinsesa, aniya, bago mo harapin ang puno, may kailangan kang malaman. Tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang iyong paglalakbay sa gubat ay hindi aksidente, sabi niya. Ikaw ang pinili ng kagubatan. Ang puno ay hindi nagbubuka sa sinuman maliban sa mga may mahalagang papel sa takbo ng mundo. At ikaw ang susi sa pagbabago ng lahat. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bigat ng mga salitang iyon. Ako? Prinsesa lamang ako? Isang babaeng naligaw sa gubat. Wala akong kapangyarihan maliban sa pangalan ng aking pamilya. Ngunit bago pa ako makapagtanong, biglang dumilim ang paligid. Ang liwanag ng mga dahon ay nawala at ang musika sa hangin ay tumigil. Ang puno sa harapan ko ay tila gumagalaw. Ang mga ukit na mata sa katawan nito ay nagningning at ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay nagsimulang umalog. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na parang mga kamay na humahawak sa akin. Silan! Sigaw ko, ngunit nang lingunin ko siya, wala na siya sa tabi ko. Ang engkanto na kanina'y kasama ko, ang nagbigay sa akin ng seguridad, ay naglaho na parang bula. Narinig ko ang kanyang boses, ngunit parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Prinsesa, ito ang iyong pagsubok. Bulong niya, ngunit ang kanyang tinig ay tila nag-echo sa buong gubat. Harapin mo ang puno. Harapin mo ang iyong sarili. Ang mga mata ng puno ay nagliwanag ng mas maliwanag at tila may mga boses na nagmumula sa loob nito. Hindi ko alam kung boses ba ng ibang tao o salamin ng aking sariling isipan. Ang paligid ay umiikot at nararamdaman kong unti-unti akong hinihigop ng kawalan. Silan, bumalik ka! Sigaw ko ulit, ngunit walang sagot. Ang puno lamang ang naroon, nakatingin sa akin. Hinihintay akong gumawa ng hakbang. At sa dulo ng lahat, naramdaman kong may kung anong gumagalaw sa likod ko. Isang anino, mahaba, kakaiba, hindi ko maipaliwanag. Ngunit bago ko pa ito masilip, narinig ko ang boses ni Silan. Prinsesa, huwag kang babalik sa kaharian. Hindi mo alam ang tunay na dahilan kung bakit ka narito. Biglang lumitaw ang anino sa harap ko, at ang nakita ko ay hindi tao. Ito ang aking sariling refleksyon, ngunit hindi ako ang nasa salamin. Ang refleksyon ay nakangiti, ngunit ang mga mata nito ay puno ng kasamaan. At doon ko naramdaman ang malamig na hangin. Ang gubat ay hindi lugar para sa mga tulad ko. Ang gubat ay may sariling lihim. Ang puno ay nagsalita. Piliin mo, prinsesa, ang kapangyarihan o ang katotohanan. Hindi ko alam kung alin ang dapat kong piliin, ngunit bago ko pa masabi ang sagot, naramdaman ko ang lupa sa ilalim ko na bumuka. At ang mundo ay bumaliktad, tila may nagtatago sa likod ng katotohanan, at ang gubat ay tila may nais ipakita, isang bagay na hindi ko pa handang malaman. Sa gitna ng kagubatan, ang mga sinag ng araw ay naglalaro sa pagitan ng mga dahon, naglalagay ng mga kumikinang na anino sa lupa. Sa bawat hakbang ko, tila may mga mata na nakatingin, nagmamasid sa bawat galaw ko. Ako'y isang prinsesa mula sa kaharian, ngunit sa lugar na ito, ako'y tila isang dayuhan na pilit bumabalik sa tahanan. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay sa loob ng mahiwagang gubat, kasama ang engkanto na si Elian, nalaman ko ang kanyang lihim. Siya pala ang tagapangalaga ng kagubatan, isang nilalang na may kapangyarihang magbago ng anyo. Maging isang hayop, isang puno,
o kahit isang bahagi ng hangin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kabutihan, ngunit may misteryo ring bumabalot sa kanya. Prinsesa, wika ni Elian habang naglalakad kami sa isang makipot na daan na nababalot ng mga bulaklak na kumikinang sa dilim. May mga mapanganib na nilalang sa kagubatan. Hindi lahat ay tulad ko. Tumango ako, nararamdaman ang kanyang pag-aalala. Bakit mo ako tinutulungan? Ano ang kapalit nito sa iyo? Tanong ko, tila nahihiwagaan sa kanyang kabaitan. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Ang kagubatan ay tahanan ko. Hangad ko lamang na mapanatili ang kapayapaan dito. Ang iyong presensya ay nagdadala ng pagbabago, prinsesa. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating ang isang malawak na bahagi ng gubat. Sa gitna nito ay may isang lawa na kasing linaw ng kristal. Ang tubig nito ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw. Si Elian ay huminto, tinitingnan ng lawa na para bang may inaalaala. Dito ka maaaring magpahinga, sabi niya. Ang tubig ng lawa ay may kakayahang magbigay ng lakas at kalinawan sa isipan. Lumapit ako sa lawa, hinayaan ang malamig na tubig na dumampi sa aking mga kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ang mga alaala ng aking kaharian ay bumalik. Ang mga ngiti ng aking pamilya, ang halakhak ng mga kaibigan, ang init ng araw sa mga araw ng kapistahan. Ngunit bago pa man ako tuluyang makalubog sa mga alaala, isang kakaibang tunog ang umalingaw mula sa likuran. Pabaling ako, hinahanap ang pinagmulan nito. Si Ilian ay nakatayo, ngunit ang kanyang anyo ay nagbago. Ang kanyang mata ay nagningning na tila mga bituin, at ang kanyang balat ay kumikislap na parang pilak. May paparating, babala niya. Ang boses niya ay puno ng tensyon. Sa paligid namin, ang mga puno ay tila nagbabaluktot at ang hangin ay naging mabigat. Mula sa kawalan, isang nilalang na mahaba ang anyo na tila binubuo ng usok at anino ay lumitaw. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang nangiti ay parang bitag na handang sumilo. Prinsesa, wika ng nilalang. Ang kanyang boses ay tila hangin na bumubulong sa aking mga tainga. Huwag kang magtiwala sa engkantong iyan. Siya'y may lihim na hindi mo pa natutuklasan. Sa kabila ng takot, nahanap ko ang lakas na magtanong. Anong lihim? Ang aking mga mata ay naghahanap kay Elian, ngunit siya ay nananatiling tahimik. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa nilalang. Ngumiti ang nilalang, ang kanyang anyo ay nagbabago, nagiging mas malinaw at mas nakakatakot. Ang kanyang kapangyarihan ay galing sa kadiliman, prinsesa. Ang kagubatan ay nilikha mula sa kanyang mga pangarap. Ngunit ang pangarap na iyan ay puno ng mga bangungot. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ang takot ay bumalot sa akin. Ngunit sa ilalim ng takot, may bahagi ng aking sarili na hindi naniniwala. Si Elian, kahit puno ng misteryo, ay nagligtas sa akin sa maraming pagkakataon. Ngunit paano kung ang nilalang na ito ay nagsasabi ng totoo? Sa pagkakataong iyon, isang kakaibang enerhiya ang aking naramdaman sa loob ng lawa. Ang tubig ay tila umalon at mula dito, isang imahe ang lumitaw. Isang imahe ng kaharian. Ang mga tao ay nagkukumpol sa harap ng palasyo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Sila'y naghahanap sa iyo, sabi ni Elian. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Ngunit hindi ka makakabalik hanggat hindi mo natutuklasan ang tunay na lihim ng kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, sa harap ng engkanto at ng nilalang, ako'y naipit sa pagitan ng dalawang katotohanan. Ang kagubatan ay puno ng hiwaga at ako'y bahagi na nito. Ngunit ang tanong ay, alin sa kanila ang dapat kong paniwalaan? Bago pa man ako makapagdesisyon, ang lupa sa paligid ay biglang umuga at ang isang malaking ugat ng puno ay lumitaw, hinahati ang daan
sa pagitan namin ni Elian. Sa kabila ng takot, alam kong ito'y simula pa lamang ng isang mas malaking pagsubok. Sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang isang kakaibang kapangyarihan. Isang kapangyarihan na tila nagmumula sa loob ng aking sarili. At sa pagkakataong iyon, nalaman ko na kailangan kong tuklasin ang sarili ko, ang kagubatan at ang lihim na bumabalot sa engkanto. At sa gitna ng kadiliman, isang bagong pag-asa ang sumibol. Ngunit ang tanong iyon nung kumangkutdigi. Ano ang magiging kapalaran ko sa kagubatan ng mga pangarap at bangungot? Sa gitna ng makapal na gubat, ang liwanag ng araw ay tila nawawala. At ang malamlam na sinag ng buwan lamang ang nagsisilbing gabay ko. Ako ay si Prinsesa Amara mula sa kaharian ng Ilira at ngayon ay naglalakbay sa isang mundo na tila hindi ko pa ganap na nauunawaan. Ang kagubatan ay puno ng misteryo, mga nilalang na hindi pa nakikita ng mortal na mata at mga lihim na nagkukubli sa bawat anino. Nagsimula ang aking paglalakbay sa pagkakaligaw sa gubat na ito. Dala ng isang mapangakit na tinig na tila inaakit akong sundan ito. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, napadpad ako sa isang malawak na parang na sinasabing tirahan ng mga engkanto. Dito ko nakilala si Kael, ang engkantong tagapangalaga ng gubat. Si Kael ay may kakaibang anyo. Mataas at balingkinitan. May mga mata na kumikislap na parang bituin sa kalangitan. Ang kanyang tinig ay malambing at puno ng hiwaga. Sa kanyang piling, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan, subalit hindi ko maialis sa aking isipan ang takot na baka hindi na ako makabalik sa aking kaharian. Ano ang hatid sa iyo ng kagubatan namin, prinsesa? Tanong ni Kail habang kami ay naglalakad sa kagubatan. Ang mga dahon ay sumasayaw sa bawat hakbang namin at ang mga bulaklak ay tila bumubuka upang kami ay salubungin. Narinig ko ang tinig na tila ako'y tinatawag. Sagot ko, hindi ko alam kung ito ay totoo o bahagi lamang ng aking imahinasyon. Ngumiti si Kail, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagkukubli ng isang lihim. Maraming tinig ang kagubatan, prinsesa. Ang ilan ay maaari mong pagkatiwalaan, ngunit ang iba ay nagkukubli ng panganib. Habang naglalakad kami, napansin ko ang isang kakaibang puno na tila nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Ang mga ugat nito ay kumakalat sa lupa na parang mga galamay, at ang mga dahon nito ay nagsasayaw sa hangin kahit walang simoy ng hangin. Ang punong iyan ay puno ng mahika, wika ni Kael. Ito ang puno ng mga alaala. Ang sinumang humawak sa kanya ay makakakita ng mga alaala ng nakaraan. Lumapit ako sa puno at sa pagdampi ng aking kamay ay biglang bumaha ang mga alaala sa aking isipan. Nakita ko ang aking sarili bilang isang batang prinsesa, masaya at walang alalahanin, kasama ang aking mga magulang sa kaharian. Ngunit sa gitna ng mga alaala, may nakita akong kakaibang tagpo, isang engkantadong kagubatan, at isang batang lalaki na may mga matang kumikislap na tila mga bituin. Kael, bulong ko. Ikaw ba yon? Ngumiti si Kael, ngunit sa halip na sagutin ang aking tanong, tinitigan niya ako ng buong pagtataka. Maraming kwento ang puno ng mga alaala, prinsesa, at ang ilan sa mga ito ay mas mabuti pang hindi na muling mabuhay. Bago ko pa man matanong si Kael ng higit pa, isang malakas na ugong ang bumasag sa aming pagtahimik. Ang lupa ay nanginig, at mula sa kailaliman ng kagubatan ay lumitaw ang isang nilalang na hindi ko pa kailanman nakita. Isang higanting nilalang na may mga pakpak na tila gawa sa lilang ulap at mga mata na kumikislap na parang mga hiyas. Tumakbo ka, prinsesa! Sigaw ni Kael habang hinaharangan ang nilalang. Ngunit bago ko pa man maisakatuparan ang kanyang sinabi, isang malakas na hangin ang bumalot sa akin. Ang huling nakita ko ay ang mga mata ni Kael, puno ng pag-aalala,
bago ako tuluyang nawalan ng ulirat. Pagdilat ko, ako ay nasa isang lugar na hindi pamilyar. Ang paligid ay balot ng mistulang ulap at ang mga puno ay tila mga anino lamang. Wala si Kael at wala rin ang higanting nilalang. Ako ay nag-iisa. Sa harapan ko, may lumitaw na isang figura, isang babae na may mahahabang buhok na tila kumikinang sa sariling liwanag. Maligayang pagdating, prinsesa, sabi niya. Ikaw ay nasa lupaing pangarap at dito ay magsisimula ang tunay mong paglalakbay. Sa kabila ng kanyang magiliw na anyo, may kung anong kaba ang bumalot sa akin. Hindi ko alam kung ito ay panibagong kaibigan o isang kaaway. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos at ang mga lihim ng kagubatan ay unti-unti nang nagbubukas sa akin. Ngunit bakit tila pamilyar ang babae sa aking harapan? At bakit parang may kurot sa aking puso ang kanyang mga ngiti? Ang mga tanong na ito ay patuloy na umuukilkil sa aking isipan habang ako ay nakatayo sa harap ng bagong misteryo ng kagubatan, sa gitna ng tahimik na kagubatan, na ang mga puno'y tila nagbabantay. Naroon ako, si Prinsesa Elara. Sa kabila ng aking takot at pag-aalinlangan, sinikap kong hanapin ang landas pabalik sa aking kaharian. Ngunit ang kagubatan ay may sariling buhay. Tila may pag-ingat sa mga lihim nito. Sa bawat hakbang, ang mga dahon ay bumubulong ng mga kwento ng nakaraan, mga kwentong puno ng mahiwagang kapangyarihan. Sa aking paglalakbay, aking nakilala si Aurelio, ang engkanto ng kagubatan. Siya ang aking naging gabay at tagapangalaga. Sa kanyang mga mata, nabanaag ko ang kalaliman ng kagubatan, misteryosong kaalaman, at hindi matatawarang pag-unawa sa bawat nilalang na naninirahan dito. Sa kabila ng kanyang anyong tao, ang kanyang mga galaw ay puno ng kagandahan at lihim ng kalikasan. Ano ang hinahanap mo, prinsesa? Tanong ni Aurelio habang kami nakaupo sa tabi ng isang batis. Ang tubig nito'y tila kristal na dumadaloy sa ilalim ng liwanag ng buwan. Higit pa sa landas pabalik sa aking kaharian, hinahanap ko ang sagot sa kung sino ako talaga. Tugon ko, sa pag-asang maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng aking pagiging prinsesa. Ngunit bago pa man ako makapagsalita muli, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Tila may kasama itong bulong mula sa kawalan. Ang mga puno'y nagsimulang magkumpas at ang mga ibon ay nagliparan palayo. Naramdaman ko ang panganib, isang pag-iiba sa kapaligiran na nagdulot ng pag-aalala sa akin. Aurelio, ano ito? Tanong ko habang pinipilit kong panatilihin ang katahimikan ng aking tinig. Isang bagay na hindi mo pa nadarama, prinsesa. Sagot niya na may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang sulyap ng takot na hindi ko pa nakikita noon. Isang bagay na lampas sa kanyang kakayahang ipaliwanag. Mula sa likod ng mga puno, isang anino ang nagsimulang magpakita, isang nilalang na hindi ko mawari kung tao o hayop. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, tila nag-aapoy sa galit. Aurelio, sino siya? Tanong ko, habang ang aking puso'y nagsimulang bumilis ang tibok. Ngunit bago pa man makasagot si Aurelio, ang nilalang ay nagsimulang magsalita. Ikaw, prinsesa ng kaharian, ay may kapangyarihan na higit pa sa iyong nalalaman. Ang kagubatan na ito ay hindi lamang isang lugar para sa mga nawawala. Ikaw ang susi sa isang mas malalim na lihim. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na hindi ko pa naramdaman noon. Ang kagubatan ay hindi lamang tirahan ng mga engkanto at mga nilalang na misteryoso, kundi isang lugar kung saan ang kapalaran ng lahat ay nakataya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, habang pilit kong inuunawa ang kanyang mga sinasabi. Bumalik ka sa iyong kaharian
At doon mo matutuklasan ang katotohanan, sagot niya, bago siya naglaho sa likod ng mga puno. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-aalala ni Aurelio na tila nagsimulang magduda sa kanyang kakayahan bilang tagapangalaga. Elara, kailangan mong mag-ingat. Ang kagubatan ay may mga lihim na hindi pwedeng basta-basta mabuksan. Tumingin ako kay Aurelio at sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang pangako ng proteksyon na hindi ko matatawaran. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iingat, alam kong may mas malalim na misyon ang naghihintay sa akin. Isang misyon na hindi lamang ukol sa aking sarili, kundi pati na rin sa kaharian at sa kagubatan na tila may mas malalim na ugnayan. May mga bagay na kailangan mong malaman, Ilara. Wika ni Aurelio bago siya lumapit sa akin. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang umabot sa akin. Pero hindi dito. May oras para sa lahat ng ito. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pag-asa na kahit pa man ang kagubatan ay puno ng mga misteryo, may mga kasagutan na naghihintay sa tamang panahon. Ngunit sa sandaling iyon, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang lihim na tinatago ng kagubatan? At paano ito makakaapekto sa aking kaharian? Sa gitna ng pag-iisip na ito, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya mula sa lupa, isang puwersa na tila nag-uudyok sa akin na tuklasin ang mas malalim na katotohanan. Ngunit bago pa man ako makapagpasya, narinig ko ang isang bulong mula sa hangin, isang babala na nagbigay ng lamig sa aking puso. Mag-ingat, prinsesa. Ang kagubatan ay may mga mata na nagmamasid. At sa sandaling iyon, alam kong ang paglalakbay ko ay hindi lamang ukol sa pagbalik sa kaharian, kundi sa pag-unawa sa mas malalim na ugnayan ng lahat ng bagay sa paligid ko. Sa bawat hakbang ko sa loob ng kagubatan, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila may daladalang misteryo. Ang liwanag ng buwan ay tumatago sa makakapal na dahon ng mga puno, nagbibigay ng isang mahiwagang liwanag sa paligid. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa takot o sa pananabik sa mga susunod na mangyayari. Ilang araw na rin mula nang maligaw ako sa kagubatan na ito. Ako si Prinsesa Amara mula sa kaharian ng Aravel. Habang ako'y naglalakad, ang mga alaala ng aking masayang buhay sa palasyo ay tila isang panaginip na unti-unting naglalaho. Ngunit sa kabila ng aking kalituhan, may kakaibang kapayapaan akong nararamdaman dito sa loob ng kagubatan. Parang may isang mahiwagang puwersa ang nag-aalaga sa akin. Nang marating ko ang isang maliit na batis, nagpasya kong magpahinga. Ang tubig ay malinaw at malamig, at habang ako'y umiinom, narinig ko ang isang boses mula sa likuran. Hindi lahat ng nawawala ay nais makahanap ng daan pabalik. Sabi ng boses na tila hangin sa aking pandinig. Agad akong bumaling at nakita ang isang engkanto na nakaupo sa isang bato. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Siya ang engkanto ng kagubatan, si Ilion. Sa kanyang presensya, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Marahil ay hindi mo pa nauunawaan ang dahilan ng iyong pagdating dito, Prinsesa Amara. Patuloy niya. Ngunit ang kagubatan ay may mga lihim na naghihintay na iyong tuklasin. Ako'y nagulat sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin, Elion? Paano ko matutuklasan ang mga lihim na ito? Ngumiti si Elion at itinaas ang kanyang kamay. At sa isang kumpas, ang paligid ay nagbago. Ang mga puno ay tila nabuhay. Ang kanilang mga dahon ay kumikislap na parang mga bituin. Sa gitna ng kagubatan, lumitaw ang isang daan na tila gawa sa liwanag. Sumunod ka sa landas na ito, sabi ni Elion. Ngunit mag-ingat sapagkat ang kagubatan ay may sariling kalooban. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. At hindi lahat ng totoo ay nakikita. Habang sinusundan ko ang landas, naramdaman ko ang pagbabagong nagaganap sa paligid.
Ang mga tunog ng kagubatan ay nag-iba. Tila may mga bulong na lumulutang sa hangin. Ang mga puno ay patuloy na nagmamasid. At ang liwanag ay nagpalit-palit ng anyo, parang mga alon sa dagat. Sa dulo ng landas, isang malaking puno ang aking nakita. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa kristal. At sa kanyang paligid ay may mga alitaptap na naglalaro. Sa harap ng puno, isang anino ang lumitaw. Pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung sino. Amara, wika ng anino. At ang boses nito ay tila kumukulong-alon ng dagat. Matagal na kitang hinihintay. Ano ang kailangan ko malaman? Tanong ko, puno ng pag-aalala at pag-asa. Sa loob ng kagubatan na ito, nakatago ang isang piraso ng iyong pagkatao na matagal mo nang kinalimutan. Sagot ng anino. Kung nais mong makabalik sa iyong kaharian, kailangan mong tuklasin at yakapin ang bahaging iyon ng iyong sarili. Ang mga salitang iyon ay bumalot sa akin ng kakaibang pakiramdam. Saan ako magsisimula? Ano ang aking hinahanap? Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang naglaho ang anino at ang paligid ay muling nagbago. Ang liwanag ay naging mas maliwanag at ang hangin ay nagdala ng isang kakaibang halimuyak na pumukaw sa aking alaala. Ito ang pabango ng mga rosas sa hardin ng palasyo, ang paborito kong lugar noong bata pa ako. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng malinaw, isang malakas na kaluskos ang aking narinig mula sa likuran. Ako'y napalingon at nakita ang isang nilalang na hindi ko inaasahan. Isang dragon na gawa sa liwanag at anino na tila nag-aalab sa kanyang galit o pag-iingat. Amara, ito ang iyong huling pagsubok. Narinig kong bulong ni Elyon mula sa hangin. Ang susi sa iyong pagbabalik ay nasa iyong mga kamay. Sa pagharap ko sa nilalang na ito, napagtanto kong ito ang pinakamalaking hamon na kinaharap ko sa aking paglalakbay. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman kong may isang puwersa sa loob ko na nag-uudyok na harapin ito. Habang ako'y nakahanda na sa laban, isang katanungan ang bumagabag sa akin. Ano ang tunay kong layunin sa kagubatang ito? At ano ang magiging kapalaran ko pagkatapos ng gabing ito? Ang sagot ay tila nasa abot kamay, ngunit kasabay nito ay tila napakalayo pa rin. Sa paglalim ng gabi, ang mga bituin ay tila mga mata na nagmamasid sa aking pag-iisa. Ako, Prinsesa Lyra, ay patuloy na naglalakbay sa loob ng mahiwagang kagubatan na tila walang hanggan. Ang hangin ay malamig, ngunit may kakaibang init na bumabalot sa aking puso tuwing naaalala ko si Ansel, ang engkantong tagapangalaga ng kagubatan. Sa kabila ng aming pagkakaiba, siya ang naging gabay at kaibigan sa aking di inaasahang paglalakbay. Ang kanyang mga mata ay tila may kakayahang makakita ng higit pa sa pisikal na anyo. Parang alam niya ang lahat ng sikreto ng kagubatan, pati na rin ang mga sikreto ng aking puso. Ngunit sa kabila ng kanyang kabaitan, may mga pagkakataong tila may bumabalot sa kanyang katauhan na hindi ko mawari, na para bang may itinatago siyang lihim na hindi ko dapat malaman. Sa aming huling pagkikita, siya'y nagbilin sa akin ng isang mensahe. Prinsesa, kung sakaling maramdaman mong ikaw ay naliligaw, sundan mo ang mga liwanag ng alitaptap. Ito ang magiging gabay mo patungo sa kaligtasan. Ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad, ngunit may bahid ng pag-aalala. Kaya ngayon, sa gitna ng kawalan, sinubukan kong hanapin ang mga alitaptap. Ang kanilang mga munting liwanag ay tila mga tala sa lupa, kumikislap sa kadiliman. Sinundan ko ang kanilang landas, umaasang ito ang magdadala sa akin palabas sa kagubatan. Ngunit sa kabila ng aking pagsisikap, ang kanilang daan ay tila walang direksyon, paikot-ikot at nagdadala sa akin pabalik sa simula. Sa bawat hakbang, ang kagubatan ay nagbabago. Ang mga puno ay lumalaki. Ang mga baging ay bumabalot sa aking daraanan
at ang mga tunog ng kagubatan ay nagiging mas malakas. Ang mga bulong ng hangin ay tila may sinasabi, ngunit hindi ko maunawaan. Nagsimula akong magtanong sa aking sarili, ito ba ang tamang daan? O ito ba'y isa na namang panlilin lang? Habang patuloy akong naglalakad, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tila may mga matang nakamasid sa akin. Sa bawat paglingon, wala akong makitang kahit ano. Ngunit ang pakiramdam na may kasama ako ay hindi nawawala. Ang takot ay unti-unting bumabalot sa akin, ngunit hindi ko ito pinansin. Nais kong makalabas sa kagubatan na ito. Hanggang sa mapansin ko ang isang kakaibang liwanag sa di kalayuan. Isang mas maliwanag na liwanag kaysa sa mga alitaptap. Laking tuwa ko sa pag-aakalang ito na ang aking daan palabas. Buo ang loob kong sinundan ang liwanag na iyon. Umaasang ito ang magiging sagot sa aking mga dasal. Ngunit sa paglapit ko, natagpuan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa halip na daan palabas, isang mahiwagang sapa ang aking natagpuan. Sa gitna nito ay may isang bagay na kumikinang, isang korona, na tila gawa sa mga bituin, nakalutang sa ibabaw ng tubig. Ang kanyang kagandahan ay hindi maipaliwanag, at ang kanyang presensya ay tila may kapangyarihang humila sa akin. Hindi ko maiwasang lumapit at abutin ito. Sa sandaling ang aking mga daliri ay dumampi sa korona, biglang nagbago ang lahat. Ang mga alitaptap ay naglaho, ang kagubatan ay naging tahimik, at ang paligid ay bumalot sa dilim. Nagsimula akong makaramdam ng kakaibang enerhiya, isang puwersa na tila nag-uudyok sa akin na sumuko. Sa gitna ng aking pagkalito, biglang lumitaw si Ansel, ngunit hindi siya katulad ng dati. Ang kanyang anyo ay puno ng kalungkutan, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Prinsesa, hindi mo dapat hawakan ang korona na iyon, sabi niya, puno ng pag-aalala. Ito'y bahagi ng sumpa ng kagubatan. Ang sino mang mag-angkin nito ay magiging bahagi ng kagubatan magpakailanman. Naguluhan ako. Sa lahat ng kanyang sinabi, bakit hindi niya ito binanggit noon? Bakit niya ako hinayaang magpatuloy sa ganitong panganib? Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sagot, isang malakas na hangin ang bumalot sa amin. At naramdaman ko ang tumitinding enerhiya na tila may sariling isip. Ansel, ano ang mangyayari? Tanong ko, puno ng takot. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na liwanag ang biglang bumalot sa akin. Ang lahat ay naglaho. Ang korona, ang kagubatan at si Ansel. Ang aking paligid ay naging puti at ang tanging naririnig ko ay ang malakas na tibok ng aking puso. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ako ay hindi na nag-iisa, ngunit kung sino ang kasama ko, hindi ko mawari. Sa loob ng liwanag, may mga anino na unti-unting naglalabasan, lumalapit sa akin, tila may daladalang mensahe. Ngunit bago ko pa man malaman ang kanilang intensyon, naramdaman ko ang isang kakaibang puwersa na humila sa akin palayo. At sa isang iglap, bumalik ang kadiliman. Ako'y bumagsak sa lupa. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa kabila ng aking pagkalito, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang kagubatan ay may mas malalim na lihim kaysa sa aking inaakala. At ako'y bahagi na nito. Sa labirint ng kagubatan, habang ang araw ay naglalaban para sa puwang sa makakapal na mga sanga ng puno, naramdaman kong tila ang buong mundo ay napapaloob sa isang mahiwagang belo. Ang mga dahon, puno at mga bulaklak ay tila humihinga sa kanilang sariling ritmo, isang sayaw na hindi ko ganap na maunawaan, ngunit lubos kong nararamdaman ang presensya. Ako si Prinsesa Elara, at mula nang maligaw ako sa kagubatan na ito, natutunan kong ang mundo ay puno ng mga kababalaghan na lampas sa aking imahinasyon. Naglakbay ako sa hindi mabilang na mga landas.
Mga landas na tila ginagabayan ng sarili nilang mga layunin. Sa bawat hakbang, ang kagubatan ay nagbabago, nagiging mas mahirap hulihin. Ngunit sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, ang isang bahagi ng puso ko ay hindi maalis ang kamanghamanghang nararamdaman ko sa bawat hakbang. Alam kong ang engkanto ng kagubatan, si Failan, ang tagapangalaga, ay palaging nandyan, tahimik na nagmamasid. Si Failan ay isang nilalang na hindi ko pa ganap na naiintindihan. Siya ay puno ng hiwaga. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasalita ng mga lihim ng daigdig. Sa tuwing siya ay lalapit, ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Nagsimula akong magtiwala sa kanya kahit na alam kong ang mga engkanto ay kilala sa kanilang mga tusong laro. Isang umaga, habang naglalakad ako sa gilid ng isang nagniningning na batis na tila gawa sa mga bituin, naramdaman ko ang lamig ng hangin na bumabalot sa akin. Ang tubig ay kumikislap, nag-aanyaya sa akin na lumapit. Ngunit may naririnig akong isang hindi pangkaraniwang tunog, isang mabagal na awitin, puno ng lungkot, na tila nagmumula sa kaloob-looban ng kagubatan. Hinanap ko ang pinagmulan nito. Ang aking mga mata ay naglalakbay sa paligid, ngunit ang tunog ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Ilara, isang tinig na pabulong ang tumawag. Tumigil ako sa aking paglalakad. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Si Failan ba yon? O isa pang nilalang ng kagubatan? Nang lumingon ako, nakita ko si Faelan na nakatayo sa lilim ng isang sinaunang puno. Ang kanyang anyo ay maharlika, halos parang bahagi ng mismong kagubatan. Ngunit may kakaibang kirot sa kanyang mga mata. Isang lihim na hindi ko maunawaan. Faelan, ano ang nangyayari? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pag-aalala. Nararamdaman mo ba ang awitin na iyon, prinsesa? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Tumango ako, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin niya. Oo, ito'y tila puno ng lungkot. Ano ito? May isang nilalang sa kagubatan na nawawala. Paliwanag ni Faelan. Ang kanyang awitin ay nagsasalaysay ng kanyang kalungkutan, ng kanyang pagkawala. Siya ay isang dating tagapangalaga, tulad ko, ngunit siya'y naglaho sa kadiliman ng kanyang sariling puso. Ang mga salitang iyon ay pumukaw sa akin. Ang kagubatan ay puno ng hindi mabilang na mga lihim, ngunit ang isa sa kanila ay tila nagkukubli sa harap ko. Paano ko siya matutulungan? Tanong ko, ang aking determinasyon ay lumalakas. Ngumiti si Failan, ngunit ang ngiti niya ay puno ng kalungkutan. Iyon ang tanong na matagal ko nang tinatanong sa sarili ko, Ilara. Ngunit hindi ko pa natatagpuan ang sagot. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kagubatan. Ang mga lihim nito ay bumabalot sa akin. Ang awitin ay nagpatuloy. Mas malungkot, mas malalim. Ang kagubatan ay tila humihinga sa ritmo nito. At naramdaman ko ang tawag ng isang bagay na mas malaki kaysa sa akin. Habang tinatanaw ko si Failan, nagkaroon ako ng pakiramdam na may mas malalim na koneksyon sa pagitan namin. Parang ang aming tadhana ay magkaugnay, na ang aming mga landas ay hindi lamang nagkataon. Sa pag-iisip ko, ang awitin ay biglang huminto, na parang mayroong isang hindi inaasahang pagbabago. Elara, sabi ni Failan, ang kanyang tinig ay puno ng pandinig. May isang bagay na kailangan mong malaman. Bago siya makapagsalita, isang malamig na hangin ang dumaan at ang buong kagubatan ay tila huminto. Ang mga puno ay nag-umugong at ang lupa ay nag-vibrate. Sa harap namin, isang figura ang lumitaw mula sa kawalan. Isang engkanto, ngunit hindi katulad ni Failan. Ang kanyang anyo ay madilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng kirot at galit. Ikaw. Sabi ng figura, ang kanyang tinig ay puno ng kapaitan.
Ikaw ang dahilan ng aking pagkawala. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang takot na bumalot sa akin, ngunit may isang bagay sa loob ko ang nag-udyok na manatili. Ang isang lihim ay nagbabalat sa harap ko at alam kong ito'y magbabago sa lahat ng aking nalalaman. Ang kagubatan, ang engkanto, at ang awitin, lahat ng ito ay konektado sa isang kwento na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit alam kong ito'y simula lamang ng isang mas malalim na pakikipagsapalaran, isang paglalakbay na puno ng mga tanong at hindi inaasahang mga sagot. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, nagpatuloy ako sa paglalakbay sa pusod ng mahiwagang kagubatan, kasabay ng engkantong siliwanag na ngayoy tila mas naging malapit sa akin. Ang mga puno ay mistulang bumubulong. Ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin. At sa bawat hakbang ko'y nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya ng kalikasan. Parang may lihim na nais ipabatid ang kagubatan. Isang lihim na matagal nang nakatago sa lilim ng mga sinaunang puno. Prinsesa, wika ni Liwanag, habang kami ay naglalakad sa makipot na daan. May kailangan kang malaman tungkol sa kagubatang ito. Hindi lamang ito isang karaniwang lugar. Nagbuntong hininga ako, nagmamasid sa paligid, sa mga alagang hayop na tila nagmamasid sa bawat galaw namin. Ano ang ibig mong sabihin, Liwanag? Tumigil siya, at ako'y napahinturin. Ang kagubatang ito ay tahanan ng mga engkanto, ng mga nilalang na may kapangyarihan na magbago ng anyo, na magligtas at magwasak. Isa sa kanila ay sinasabi na naging hari ng dating kaharian. Biglang bumalik sa akin ang mga kwento ng aking ina, ang mga alamat ng mga nilalang na minsay naging bahagi ng kasaysayan ng aming kaharian. Ang engkantong hari, bulong ko, iniisip kung paano ito konektado sa aking paglalakbay. Oo, tugon ni Liwanag, at may palatandaan na ikaw ang susunod na tagapangalaga. Hindi ko magawang paniwalaan ang narinig. Ako, isang prinsesa na naligaw lang sa kagubatan, magiging tagapangalaga ng mahiwagang lugar na ito? Ngunit bago pa man ako makapag-usap, narinig ko ang pamilyar na tunog ng tubig na bumubulwak. Sa di kalayuan, isang ilog ang naglalakbay sa gitna ng kagubatan. Ang mga alon nito ay kumikislap sa sinag ng araw. Bakit mo ako dinala rito? Tanong ko kay Liwanag habang kami ay naglalakad papalapit sa ilog. Para ipakita sa iyo ang kapangyarihan ng kagubatan? Sagot niya, ipinapakita ang kanyang kamay na tila nag-aanyaya sa akin na lumapit. Hawakan mo ang tubig. Sa simula'y nag-aalangan ako, ngunit may kakaibang puwersa ang nag-udyok sa akin na sundin siya. Inabot ko ang aking mga kamay sa ilog at sa pagdampi ng aking mga daliri sa tubig, isang nakabibighaning tanawin ang bumungad sa akin. Ang ilog ay naging salamin ng mga alaala, mga eksena mula sa nakaraan ng aking kaharian, mga tao na akin lamang nakikilala sa mga kwento. Ang tubig ng kagubatan ay nagtataglay ng mga alaala ng nakaraan, paliwanag ni Liwanag. Ngunit higit pa rito, may kakayahan itong ipakita ang hinaharap. Napalunok ako, ang aking puso'y bumilis sa kaba. Hinaharap? Tumango siya, at sa kanyang pag-uudyok, muli kong hinawakan ng tubig. Sa pagkakataong ito, hindi lamang mga alaala ng nakaraan ang aking nakita, kundi mga imahe ng mga darating na araw. Isang digmaan, isang labanan na tila magaganap sa gitna ng kagubatan. Mga nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan na hindi ko pa nakikita. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang aking sarili. Nakatayo kasama ang mga engkanto, si Liwanag sa aking tabi. Ikaw ang susi, bulong ni Liwanag, ang tagapamagitan sa dalawang mundo. Nabigla ako sa kanyang sinabi, ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang malakas na ugong ang gumalaw sa paligid. Ang lupa ay tila gumagalaw, at sa gitna ng kagubatan,
Isang nilalang ang lumitaw. Isang engkanto na may kakaibang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila nagtataglay ng mga bituin at ang kanyang boses ay tila hangin na nagmumula sa malayo. Prinsesa, wika ng engkanto. Oras na para sa iyong pagsubok. Ang kanyang presensya ay nagbigay takot sa akin, ngunit naroon din ang matinding curiosity. Ano ang ibig sabihin ng pagsubok na ito? Ano ang gagawin ko? Liwanag? Tanong ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang engkanto ay nagbigay ng hudyat. Ang kagubatan ay biglang nagbago. Ang mga puno'y naging pader at ang ilog ay nagmistulang daan patungo sa isang hindi kilalang mundo. Ako'y napalayo kay liwanag. Ang paligid ay nagmistulang isang labirint ng misteryo at panganib. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, isang kakaibang lakas ang nag-uudyok sa akin na magpatuloy. Ako'y napabuntong hininga. Alam kong ang pagsubok na ito ay bahagi ng aking tadhana. Ang kagubatan ay may lihim na nais ipabatid sa akin. Ang lihim ng aking pagkatao, ng aking kinabukasan. Ngunit ang tanong, handa ba akong harapin ang aking kapalaran? Sa unang pagkakataon, mula nang ako'y mapadpad sa mahiwagang gubat, pakiramdam ko'y may nagsisimulang umusbong na pag-asa sa aking dibdib. Ang mga araw na nagdaan ay punong-puno ng pagsubok at takot. Ngunit sa bawat hakbang ay naroon ang engkantong si Eladio na tila ba'y hindi lamang tagapangalaga ng kagubatan, kundi pati na rin ng aking kaligtasan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kami ni Eladio ay naglalakbay patungo sa puso ng kagubatan. Ang mga puno'y mistulang humuhuni sa aming pagdaan, parang may buhay na nakikisabay sa aming paglalakbay. Ang huni ng mga ibon sa gabi ay tila musika na bumabalot sa buong paligid. Sa gabing iyon, ang gubat ay hindi katulad ng dati. Hindi nakakatakot, kundi puno ng misteryo at kagandahan. Prinsesa, pagsimula ni Eladio habang kami naglalakad. Ang gubat na ito ay may mga lihim na hindi mo pa natutuklasan. Ang mga engkanto na tulad ko ay may tungkulin na protektahan ng mga ito. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim, parang may ilaw na nagmumula sa loob. Ano ang ibig mong sabihin, Eladio? Tanong ko, puno ng kuryosidad. Ang kagubatan ay puno ng mahika, prinsesa. Ang bawat puno, bulaklak, at nilalang ay may kanya-kanyang kwento at kapangyarihan. Ngunit may isang lihim na mas malalim pa rito. Isang lihim na maaring makapagbabago ng lahat. Ang kanyang tinig ay naging seryoso at ako'y napalunok. Ano kaya ang lihim na ito? Ano ang maaaring makapagbabago ng lahat? Habang kami naglalakad, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang mensahe mula sa mga espiritu ng kagubatan. Sa di kalayuan, ang isang liwanag ay sumilay, isang maliit na ilaw na nagmumula sa gitna ng kakahuyan. Kami ay nagpatuloy sa paglakad patungo sa liwanag. Ang aking puso'y tumitibok ng mabilis sa pananabik at kaba. Sa wakas, narating namin ang isang kalawakan na puno ng mga kumikinang na bulaklak. Sa gitna nito ay isang lumang puno na may matandang anyo. Ang mga ugat nito ay nakalawit sa lupa, na parang mga daliri ng isang higante. Ang puno ay tila buhay, humihinga, at sa kanyang pinakagitna ay may isang kristal na kumikislap, lumiliwanag sa bawat tibok ng aking puso. Prinsesa, sabi ni Eladio, ang kristal na ito ay ang puso ng kagubatan. Ito ang pinagmumulan ng lahat ng mahika at buhay dito. Ngunit may panganib. Kapag ito'y napunta sa maling kamay, maaaring mawasak ang balanse ng mundo. Ang kanyang mga salita ay nagpaikot sa aking isipan. Paano ko maipagtatanggol ang kristal na ito? Sino ang nagbabalak na bawiin ito? Sa likod ng aking isipan, naroon ang takot at pag-aalala. Ngunit naroon din ang determinasyon na protektahan ang kagubatan at ang mga lihim nito. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan,
naramdaman ko ang kakaibang puwersa sa paligid. Ang hangin ay naging mas malamig at sa di kalayuan narinig ko ang mga yapak na papalapit. Ang mga mata ni Eladio ay nagbago, mula sa kalmado ay naging alerto. Ang kanyang postura ay nag-iba, parang isang mandirigma na handang ipagtanggol ang kanyang tahanan. "Prinsesa," bulong niya, "may paparating." Ang aking dibdib ay biglang napuno ng takot at adrenaline. Sino ang darating? Ano ang kanilang nais? Ang hangin ay nagdadala ng bulong ng kagubatan. At sa bawat dahon na gumagalaw, tila may mga mata na nakamasid sa amin. Kasabay ng kaba, naramdaman ko ang kakaibang puwersa sa loob ng aking sarili. Parang isang mahika na bumubukal mula sa aking puso. Ang mga bulaklak sa paligid ay nagsimulang kumislap at ang liwanag ng kristal ay tila sumasayaw sa hangin. Nagbibigay ito ng lakas at tapang at sa kabila ng takot, naroon ang pakiramdam na hindi kami nag-iisa, na ang gubat ay kasama namin, handang ipagtanggol ang sarili nitong lihim. Sa huli, ang mga yapak ay huminto at mula sa lilim ng mga puno ay lumitaw ang isang figura. Isang nilalang na hindi ko inaasahang makikita. Siya ay may anyo ng isang tao, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng apoy at ang kanyang presensya ay sumasalamin ng mahika na hindi ko pa nakikita. "Prinsesa Eladio," sabi ng nilalang na may tinig na tila bay nagmumula sa mga bituin. "Ang oras ay dumating na para sa inyo upang malaman ang tunay na lihim ng kagubatan." At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. At ang mundo ay tila nag-iba. Ang mga kulay ay naging mas maliwanag. Ang mga tunog ay mas malinaw. Ang kagubatan ay buhay at ang bawat bahagi nito ay nagkukwento. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano ang tunay na lihim na ito? Sino ang nilalang sa aming harapan? At ano ang nagbabadya sa hinaharap? Ang mga katanungan ay bumabalot sa aking isipan. At sa likod ng lahat ng ito, naroon ang pag-asang maipagtatanggol ko ang kagubatan at mga lihim nito. Ngunit paano? Paano nga ba?